Masayang namumuhay sina Nick at Helen kasama ang dalawang anak. Ang panganay na si Brendan ay mahilig sa hockey, habang ang bunso na si Lucas ay mas emosyonal at mahilig sa sining. Habang tumatagal, lalong gumagaling si Brendan. Hinirang pa siyang pinakamahusay na manlalaro ng hockey sa high school, na ikina-proud ng kanyang pamilya. Si Nick Hume ay isang negosyanteng naninirahan sa North Carolina. Mainit at masaya pa rin ang buhay pamilya niya. Gayunpaman, may ilang alitan sina Lucas at Brendan ukol lamang sa kanilang edad at pagkakaiba. Matalik sila at mahal na mahal nila ang isa't isa. Si Brendan ay isa ng profesional na manlalaro ng ice hockey na naglalaro sa NHL. May laro pa siya mamaya. Hinatid siya ni Nick sa laro. Bawat score ni Brendan sa rink ay nagpapasaya kay Nick na parang nasa ulap. Habang pauwi, ibinahagi ni Brendan ang planong lumipat sa Canada para sa kanyang hockey. Sumang-ayon si Nick, tiwala sa anak. Nagmamaneho sila sa isang lugar na mataas ang krimen. Biglang may dalawang mabilis na sasakyang lumihis malapit sa kanila na ikinatakot nila. Naubusan sila ng gas kaya huminto sa istasyon. Habang bumibili ng inumin si Brendan, sinabi ni Nick sa asawa ang mga plano nito. Biglang dumating ang mga tulisan para looban ng tindahan. Nilang binaril ang may-ari at napatay. May simpleng batas ang gangster, kailangang pumatay ang baguhan ng estranghero upang makasali. Sa kasamaang palad, si Brendan pala ang lalaki. Takot ang bagong miyembro, ngunit kalaunan ay hiniwa niya ang lalamunan ni Brendan gamit ang itak, sa utos ng pinuno. Natatrauma si Nick habang nakikita ito. Inabangan niya ang umaatake habang tumatakas ang ibang kagang, natumba ito at nahubad ang maskara niya. Nakatakas ang batang lalaki, ngunit nabangga ng kotse. Nagmadaling lumapit si Nick sa anak niya at dinala ito sa ospital. Pagdating doon ng buong pamilya, natuklasan nilang patay na si Brendan. Hindi maipaliwanag ang kanilang pighati. Kinabukasan, sa hanay ng mga pulis, nakilala ni Nick ang pumatay, isang 23 taong gulang na lalaking si Joe. Ang libing ay ginanap sa isang maulang araw, ngunit hindi humupa ang lungkot. Hirap matulog ang mga magulang, buong araw na pinapatugtog ang footage ni Brendan at humahagulgol si Lucas tuwing naaalala si Brendan. Bago pumunta sa pulisya, hiniling ni Helen kay Nick na tiyaking maparusahan ng habambuhay ang mamamatay tao. Kinabukasan, pinuntahan ni Nick si Detective Wallace at ang District Attorney. Nagalit si Nick nang sabihin ng District Attorney na mabibigyan ng magaan na sentensya dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya. Bukod pa rito, sira ang security camera ng gasolinahan, kaya walang record. Nang malaman ni Nick na pinatay si Brendan bilang bayad sa pagsali ni Joe sa isang hangal na gang, lalo siyang nagalit. Sa pagdinig bago ang paglilitis, hiniling sa kanya ng hukom na tumestigo tungkol kay Joe bilang ang pumatay kay Brendan, ngunit nakakagulat na tumanggi siya, na hinuha na dahil madilim na, hindi niya maaninag ang mukha ng pumatay. Natulala ang lahat at ibinasura ng hukom ang kaso. Bilang resulta, si Nick, pinalaya si Joe mula sa kustudiya. Nag-aatubiling maglakad si Joe papunta sa looban at nagpaputok ng sigarilyo. Saka lamang dumating ang grupo, pinuri siya at tinanggap sa grupo. Kahit si Billy, ang pinuno ng gangster, ay nagsabi, Ipinagmamalaki kita. Sino na ang lalaki mo ngayon? Minamanmanan sila ni Nick at sinimulang habulin ang kanilang mga sasakyan. Si Joe ay binigyan ng premyo, isang puta, para magsaya kasama. Binigyan din siya ni Billy ng kaunting pera. Dahil sa pagkadismaya sa batas, nang gabing iyon, makikita si Nick na naghahanap ng sandata. Ibinahagi niya sa kanyang pamilya na ang bata ay pinalaya dahil sa kakulangan ng ebidensya. Nagkunwari siyang may iniwan sa opisina at pinuntahan si Joe. Paglabas ni Joe ng lugar, nagulat siya nang makita si Nick sa harap niya. Sa matinding galit, inatake siya ni Nick at nagkaroon ng away sa pagitan nila. Sa kanilang paglalaban, nauwi ito sa aksidenteng pagsaksak sa katawan ni Joe. Nakita ni Nick ang pagdanak ng dugo ni Joe. Nagmaneho siya sa malayo at itinapon ang duguan na kutsilyo. Pag-uwi niya, nagalit si Helen nang makita ang sugat sa kamay nito at nilagyan ito ng benda. Humagulgol sila sa iyak. Gayunpaman, si Nick ay kasalukuyang isang mamamatay tao at isa ring biktima. Sa ibang lugar, binisita ni Billy si Bones, ang superior ng kanilang grupo. Binigay ni Billy ang nakaw na pera mula sa gasolinahan. Pinagalitan siya ni Bones dahil kulang ang pera at sinibak siya. Dumating si Billy sa taguan kung saan nagluluto ang kanyang mga tauhan at siya ang himpilan ng gang. Isa sa kaniyang mga tauhan, si Bodhi, ang nagbalita sa kaniya na patay na si Joe. Nagugulat siya at nagagalit. Sa opisina, ipinaalam ni Detective Wallace kay Nick na patay na ang pumatay sa kanyang anak. Habang naintriga siya sa benda sa kamay nito, at ipinapalagay na sangkot siya sa paghihiganti. Sa kanilang tambayan naman, nilalambing ng barkada si Joe bilang isang mabuting sundalo. Dumating si Billy at pinagalitan sila sa kawalan ng respeto kay Joe. Pinag-usapan nila ang mga karibal na gang hanggang sa ibinahagi ng isang miyembro na nakakita ang kapatid nito ng lalaking nakasuit noong mismong gabing pinatay si Joe. Kinumpirma niya na si Nick nga iyon sa litrato sa isang dyaryo. Sa ibang bahagi ng kalye, muling binalutan ni Nick ng benda ang mga kamay at di na malayang hinahabol siya ng gang member na si Bodhi habang binabantayan ni Billy. Bago mabaril ni Bodhi si Nick, nasagip siya nito gamit ang maleta.
Dahil dito, nagpaputok sina Billy at kanyang grupo sa gitna ng mataong kalye na ikinasindak ng lahat. Tumakbo si Nick sa eskinita habang may mga gangster sa magkabilang dulo. Sinamantala ni Billy ang pagkakataong barilin si Nick, kaya iniwan nito ang maleta at mabilis na tumakas. Sigaw ni Billy sa galit, parang vampirang uhaw sa dugo, na para bang nawala ang kapatid niya sa lalaking ito. Pumasok siya sa gusali habang hinahabol ng gang. Pagdating sa parking lot, nag-alarma siya ng mga kotse para lituhin ang grupo. Nakarating si Nick sa rooftop kung saan siya hinabol ng gang. Sa pakikipaglaban, nakulong si Nick sa isang kotse kasama ang isa sa mga salarin. Kapag umatras ang sasakyan, tumawid ito sa paradahan ng maraming palapag. Tumakas si Nick sa tamang oras, ngunit bumagsak ang hagdan na siyang ikinamatay niya. Kasunod nito, nakatanggap si Nick ng tawag mula sa kanyang asawa at nalaman niyang nawala si Lucas. Sa ibang lugar, dumating si Detective Wallace sa pinangyarihan ng krimen. Natagpuan niya ang biktima mula sa parehong gang ni Joe. Malinaw na si Nick ang nasa likod nito. Natagpuan ni Nick si Lucas kung saan pinatay si Brendan. Labis ang lungkot ni Lucas at pinagalitan ang kanyang ama na laging si Brendan lang ang iniisip kaysa sa kanyang nararamdaman. Nagsimulang makipagtalo si Nick na iuwi na siya dahil mapanganib doon. Ligtas na nakauwi si Lucas. Niyakap ni Helen si Lucas at nakiusap na huwag umalis ng bahay. Kinabukasan pumunta si Bodhi sa opisina ni Nick upang isauli ang nahulog na maleta. Nagbanta rin si Bodhi, may karapatan kang malaman kung paano ka mamamatay bago pinalabas ng mga gwardya. Pagkabukas ng maleta, nakita ni Nick ang litrato ng pamilya. Plano ng gangster na patayin ang pamilya niya, ngunit hindi siya. Nagalit si Nick at tinawagan ang numero ni Billy. Nagbabala si Billy na si Nick ang nagsentensya sa sarili niyang pamilya. Makinig ka sa akin. Lumapit ka sa pamilya ko at puputulin ko ang bituka mo gaya ng ginawa ko sa kaibigan mo. Naririnig mo ba ako? Hindi ko siya kaibigan nun. Kapatid ko siya. Hindi nag-aksaya ng oras si Nick, binalaan ang asawa at si Lucas na manatili sa loob. Tinawagan niya ang detektib, nagbigay ng impormasyon, at humingi ng backup. Pag-uwi, ikinandado niya ang lahat ng bintana ng bahay, dahilan ng pagkataranta ng lahat. Dumating si Detective Wallace at pinaalalahanan si Nick na siya ang nagpasimula ng paghihiganti na nagpanganib sa buhay ng kanyang pamilya. Hiniling ng detektib na umamin siya sa pagpatay dahil poprotektahan pa rin naman ng mga opisyal ang kanyang pamilya, ngunit tumanggi siya. Noong gabing iyon, habang tulog ang pamilya, nagising si Nick sa alarma ng sasakyan sa labas. Napansin niya na ang dalawang opisyal ay brutal na pinatay. Sa isang kisap mata, nahanap niya ang mga gangster sa loob ng bahay. Nagawa ni Nick na makaligtas sa sunod-sunod na putok ng baril, na nagresulta sa pagkakabaril ng isa at malubhang pagkasugat ng iba sa kanila. Ngunit lahat ng ito ay nagtapos nang ang kanyang pamilya ay mabihag ng gang. Walang awang binaril ni Billy sina Helen, Lucas, at Nick nang walang sawang-sawa. Pagkalipas ng ilang araw, nagpapagaling na si Nick sa ospital. Sinisisi niya ang sarili sa pagkamatay ni na Lucas at Helen. Patay na si Helen pero buhay si Lucas. Dahil dito, nagmamadali siyang lumapit at natagpuang comatose ang anak. Humingi siya ng tawad kay Lucas sa hindi pagiging mabuting ama. Nagulat ang detektib na nakatakas si Nick sa bintana. Nakarating si Nick sa bahay na crime scene na. Kinabukasan, pumunta siya sa bangko para i-withdraw ang pera ng pamilya dahil cash na lang ang gamit nila. Pagkatapos ay nahanap niya ang kuta ng gang sa tulong ng katrabaho. Tumungo siya sa cafe, tinanong ang bartender tungkol sa gang, at ipinakita sa kanya ang malaking halaga ng pera. Hindi siya pinapansin ng huli at ininsulto pa siya. Sa sobrang galit, binugbog siya ni Nick, pati ang lalaki sa katabing upuan na sinusubukang mamagitan. Nahanap nito ang kinaroroonan ni Billy at address ni Bones para maghatid armas. Nakarating siya sa bahay ni Bones. Dati, walang interes si Bones, pero kalaunan ay nagbago siya. At nang makita ang bag na puno ng pera, kumuha si Nick ng isang shotgun, handgun, at maraming bala. Bago umalis, binunyag ni Bones na anak niya sina Billy at Joe, at alam niyang balak ni Nick na patayin si Billy. Tiniyak ni Bones na di siya masasaktan. Dahil dito, hinayaan ni Bones si Nick na umalis ng walang laban. Umuwi siya at sinuri ang mga baril at nagsanay gamit ang mga ito, inahit ang sugatang ulo. Kasunod nito, tiningnan ang gamit ni Brendan, nakita ang jacket na suot nito nang mamatay, at isinuot ito. Pinuntahan niya ang gang. Nahanap niya ang lugar sa dulo. Binasag ni Nick ang pinto gamit ang shotgun, dahil nagulat ang gangster na nasa loob. Naiwan ang gangster na tulala, iniisip na patay na si Nick. Pinaalis ni Nick ang kabilang babae at tinutukan ito ng baril sa leeg. Nakuha ni Nick ang pwesto ni Billy. Inutusan niya ang lalaking tawagan si Billy. Napagtanto ni Billy na buhay pa si Nick. Naalarma rin siya sa putok ng baril na patay na ang kasama. Nagkita sina Bone at ang kanyang panganay na anak na si Billy. Binalaan ni Bone si Billy na itigil ang pakikipaglaban kay Nick, pero walang awang binaril siya ni Billy hanggang mamatay.
Samantala, pinasok ni Nick ang pasukan ng taguan at binaril at pinatay ang isang gangster sa loob ng kotse bago pa ito makatakas. Pagkatapos ay pumasok siya sa gusali. Kahit muntik na siyang mamatay, inubos niya ang buong gang hanggang si Billy na lang ang natira. Lumapit siya kay Nick, akala niya'y wala na itong armas, at sarkastiko itong binalaan. Pero nang maglabas si Nick ng sandata mula sa bulsa, naluha si Billy. Pinatay siya ni Nick at umuwi. Pinanood niya ang lumang video ng pamilya habang hinihintay ang pag-aresto sa kanya. Dumating si Detective Wallace dahil gumalaw na si Lucas. Takot siyang maging gangster ang bata, gaya ni Nick noon. Magiging 14 na taon na ito nang walang sandigan at may matinding trauma. Pero mas malalim ang damdamin ni Nick sa paghihirap na ito.